Okay, nandito na naman tayo mga kapatid. Manunood na naman tayo ng balita. Ang title ng ating panonoorin na Iyak na Joel Chua nahubaran matapos pumalyang dalawang testigo at mga ebidensya dinoktor laban kay BP Sara. Patungkol siguro to dun sa bank account ano. Bakit kasi pinipilit po nila yung unusual tsaka suspicious. Parang paulit-ulit na lang pong nagiging tanong doon, nagiging parang wala ng kwenta. Si Attorney Rowena Guanzon, ito talaga matatag kasi ito kakamping talaga to. Kakampi talaga nila yung kakamping, yung mga kakamping. Ang problema, ito na lang ata yung isang naninindigan doon po sa mga kakamping na pinaninindigan niya na kailangan umasenso ang ating bansa na yung Marcos kalaban nila kasi nga yung Marcos sinasabi nila magnanakaw. Si Rowena Guanzon na lang po ang nag-iisa ng ma'am. Alam niyo na po ang kulay ng mga kakamping or iba na ang mga kakamping ngayon at mga dilawan. Hanggat maaari mag-move on na kayo. Kung ayaw nyo kumampi sa mga Duterte, magsarili po kayo para sa tama. Automatic po yan, mapupunta kayo sa mga kampo ng Duterte. Kaya nagugustuhan nyo ang mga Duterte kasi nga nakikita nyo na kaya nilang ipakulong ang mga kurakot. Diba mga kapatid? Yan ang tunay na kakamping. Ang sabi niya rito mga kapatid, tinitignan ni Bongbong ang problema ng bansa. Samantalang yung tinitignan ni Bongbong Marcos Jr. ang kanyang sarili doon. No? Problema talaga mga kapatid. Para sa akin, yun din ang iniisip ko dahil ang ating bansa nagkanda leche-leche na pero ayaw pa rin bumaba. Problema na siya kasi proven naman nakikita natin yung ratings napakahina. Hindi niya kayang supilin ang mga korupsyon dito sa Pilipinas. Halos matatapos na lang po yung kanyang termino pero wala pa rin siyang napapakulong na mga malalaking buaya. Depende na lang, baka naman kasi kasama siya kaya nahihirapan. Ano? Okay mga kapatid, simulan na po natin ng panonood galing sa Pinas News Insider. I-play na po natin ito. Palike naman po ng ating video at nagpapasalamat muna ako kay Ma'am Christina Takahashi. Okay lang po ba? Nabanggit ko na po yung buong pangalan nyo. Sobrang salamat po. Napakalaking bagay ho sa atin yung mga pakape, yung mga sending sa mga GCash, katulad po niyan mga kaibigan. Kasi halos hindi na ho tayo sumusweldo. Maliit ho talaga Hindi man lang ho umabot sa pinakakota bago man lang makasweldo. Kaya wala sweldo. Kaya sa tulong po ng inyong mga pagsuporta, napakalaking bagay ho sa atin yan. Ma'am Christina, thank you very much. Okay, i-play na ho natin ito. Dun sa impeachment pa rin. Pinagtibay ng dating branch manager ng Land Bank of the Philippines ng Shaw Boulevard branch na mahigit kalahating bilyong piso yung nailabas ng kanilang sangay para sa Office of the Vice President. Bagamat inamin niyang hindi pangkaraniwan ang mga laki ng mga withdrawal, iginiit niyang hindi naman ito illegal. Kung masasabi ninyo doon sa dalawang witness na nagsalita kahapon sa nagpapatuloy nga na impeachment trial, at marami ding napansin na Attorney Sal na pagdating po ng interjection ng mga senator judges, tila daw paulit-ulit yung mga itinatanong doon sa mga witnesses. Ano pong comment? Sa akin mga kapatid, nung napanood ko, kahit konti lamang sila Bam Aquino ko, nung mga pinagtatanong nila, nagiging unusual talaga siya kapag biglang may malaking nangyari na hindi inaasahan. Halimbawa, dati wini-withdraw mo lang, laging 50-50, tapos magugulat sila magkakaroon ng milyones. No? So magtataka sila. Pero hindi naman kasi yun yung pinakatanong Ang pinakatanong na gastos ba ng maayos yung budget? Yun ho ang inaasahan kong tanong yun. Pero nagpapaulit-ulit sila dyan. Nagkakanda bopolis na po yung iba. Paulit-ulit na lang. Magkaiba nga ang unusual tsaka po sa suspicious. So, king ina dun sa mga sa mga buaya lang talaga na binayaran para lang manggulo dyan. Unang-una, yung dalawang testigo inilatag doon. Hindi dapat yun. Yung babae na useless din yun. Worthless din yun. Bakit kanyo? Hindi naman pinag-uusapan kung nasa tama yung pag-release ng pera. Kaya nga nakita mo, no cross-examination na nga yung depensa. Ibig sabihin, walang saysay yan. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung bang pera, confidential funds, ginastos mo ng tama. Ng naayon sa batas. Hindi yung pagkuha kasi yung pera, merong pera. May budget talaga dyan.
Budget kasi yun ni BP Sara eh. Alam niyo naman 50,000 lang ang withdraw niya. Di ba? Budget nga. Budget nga yun eh. Siyempre, dapat tanongin saan nagamit. Maayos ba ang paggamit? Doon, ipapakita po siguro ng kampo ni BP Sara yun, yung defense team. Pero wala, ipaulit-ulit doon sa bangko eh. Nagtatanga-tangahan na lang ho sila dyan. Talagang ini-withdraw yan para gamitin. Hindi naman pinag-uusapan yung withdrawal eh. Walang nagke-question doon eh. So, Oo. anong saysay nito? Kaya alam nyo kahapon, yamot na yamot akong makinig. Itong mga senador, mawalang galang na sa inyo. Wala na, no? Hindi na. Hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng signal ng no cross-exam. Ibig sabihin, wala yon. Hindi sila interesado na ron. Oo. Kasi hindi naman nga yun ang issue. Hmm. Correct. Kaya alam mo ang ginawa ko kahapon matapos yung impeachment? Yes, attorney. Actually, yung second break, hindi na ako bumalik eh. Nandun na ako, kumain na lang kami. Dahil wala nga katuturan yung mga Wala. tanong ng mga senador. Kaya ang ginawa ko, nung matapos ang impeachment, inakyat ko yung mga yung mga senador sa fifth floor. Hmm. Bawat isa na hindi nagtanong, sabi ko, congratulations for not asking question earlier. So yung mga nagtanong, medyo hindi congratulations, no? Yung nagtanggol na sa parang defense team ang style, maraming salamat po sa inyo. Pero doon sa mga nagtanong na nagtatanga-tangahan, baka bayad yun, no? Hindi naman kaya ayaw lang talaga nila sa Duterte. Kasi wala, exactly, sabi ko, mawalang galang na doon sa mga kasama nyo. Hindi ko maintindihan, ba't tanong sila ng tanong? Wala nang ang cross. Oo. Hindi naman pinag-uusapan kung tama ba, sinabi na nga ng testigo yung walang irregularidad sa pagkuha. Kung ano-anong tinatanong nila, parang Mexican siguro ka ba na ito. May pay nga eh. Pay, doon mo ibibigay. Yung pangalan, may ID, merong prior notice na mag-withdraw kami dyan, magpa-encash kami dyan. Hindi ko maintindihan. Parang ang dating tuloy parang gusto nila siguro makita sa telebisyon na kayo nagpa-participate. Kaya pinagkapurihan ko yan, sila Robin Padilla, hindi nagtanong, si Mark Villar, si Camille Villar, si Bongo, hindi rin nagtanong, si Lito Lapid, hindi rin nagtanong, sino pa? Hindi ko naman Hindi talaga magtatanong yan si Lito Lapid. Wala lang yun, parang ghost nga lang yun dyan. maalala. Basta marami nagtatanong sa kanila, basta yung maalala kong hindi nagtanong, pinuntahan ko at kinongratulate ko. Itong mga prosecution kasi, nakikita po ninyo, talagang wala silang kausa, walang cause, walang legal basis. Kaya ang mga pinipresenta nila, hindi naman nagpuproba na lumabag sa batas si Inday Sara. Talagang sinisiraan lang na sinisiraan. Ganyan. Hanggang matapos ito, ganyan ang mangyayari sa mga yan. Paulit-ulit lang itong presiding officer, sinasadyang pamali-mali o talagang hindi marunong o kinakampihan ang mga taga-usig. Talagang wala. Useless. Kumakailan. So, ibig sabihin mga kapatid, itong impeachment trial, mula noon pa po na hinala ko, diversion, isang malaking diversion. Gagastos ng malaki ang ating gobyerno para sa impeachment, araw-araw, milyones daw di umano ang nagagastos dyan. Tapos hindi man lang magpakain ng sapat ata, ewan, no? So, nasasayang ang pera ho ng bayan ng ganyan-ganyan lamang. Tapos nakikita nyo, sabi nila, malakas daw ang testigo, nagbawas daw sila, pero kung tutuusin, puro pulpul naman yung mga, hindi sa pulpul yung tao. Ibig sabihin, yung ebidensya, walang nangyayari, sinabi, mismo galing na sa kanila yung testigo, nagmukha patuloy kapanig ng defense team, kasi nga, unusual nga. Hindi suspicious. Tapos magtatanga-tangahan na naman, tatanungin na naman, nagmumukha na lang silang wala lang. No? Inuubos lang nila yung pera ng bayan para sa budget dyan sa hearing na yan na wala naman talagang kasaysay-saysay. O si Sir Panelo, umalis na, bala kayo dyan. Kakain na lang kami dito. Wala na hindi na ho talaga maganda mga kapatid, na halata mo na lamang kahit gaano katalino yung tao kung babayaran ka. So mas pipiliin mo yung pera para lamang doon sa dangal mo, para sa sarili mo, para lang kampihan yung binayaran ka so kailangan mong kampihan, no? Wala. Nawawala, nabobobo yung mga taong matatalino sa pera no? Ginudiyos kasi nila yung pera. Ganyan ang nangyayari mga kapatid kapag wala ka talagang paninindigan sa sarili mo, wala kang takot sa Diyos, mas sinasamba mo yung pera.
Di ba? Ang beses na sinaway ng Senate Impeachment Court si House Prosecutor Leila de Lima Leila de Lima. habang inilalahad ang kanyang opening statement sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isa pa yan, hindi na makabayan yan. Anti-Duterte na lang yan. Sa tingin niyo po, nag-improve po ba si Presiding Officer Senator Chis Escudero? Dalawa yan, ha? Alam mo yan si Escudero, talagang, kumbaga, gusto ko sabihin pulpul eh. Ooh! Ooh! Oh! Pulpul! Gusto daw niyang sabihin pulpul si Escudero. Okay, okay. Aba, ako nakikita ko medyo puma-perfect naman pero mukhang sa mas matalinong anggulo, pulpul. Ulit tayo. Pinatututo eh. Tinamaan ng magaling itong taong ito, hindi ko maintindihan to. Marunong naman. UP Oo. graduate naman. Hindi ko maintindihan. Sa umpisa pa lang, dapat ay pinigil yan. Bakit kanyo? Number one, Ay. kung ikaw yung presiding officer, dahil meron ng mga dating pangyayari na nilalabag nila yung rules na sa pamamagitan ng testigo magpapayag, dapat yun, nung tumayo kasi, di ba, yung si Lorna Capo, yung isang abogada, isa pa yun, na hindi naman pala siya mag-present nung testigo, nag-opening statement na kagad, nag-publicidad na. Bawal pala yun, no? Mag-opening statement ka, hindi ka namang liglabas ng ebidensya mo. Wala ka naman pala doon, basta opening statement ka lang. Wala ka palang gagawin, ano? Nagkampanya na, laban kay Inday Sara. Ilang beses na nangyari yan, eto na naman. Oo. Okay. Dapat kasi, yung presiding officer, makinig ka, matuto ka, mas matanda ako sa'yo, kinig ka. Oo. Dapat yon nag-uumpisa pa lang, tumayo pa lang si De Lima ron, so sabi mo na, teka muna, are you going to present a witness or not? Kasi kung you're not going to present, wala kang karapatan magsalita dyan, magmamanifest. Oh. Okay. Yung pala talaga namang hindi. Itong mga abogado dyan sa prosecution, palibasa, wala silang mga testigong matino, walang mahalagang testigo, kaya ang ginagawa nila, sila mismo nangangampanya. Pinalalabas nila, kunyari, eto, may pattern of ganyan, ganito. Madaling sabi, at ang may kasalanan talaga dyan, itong si Escudero. He's unfit to be a presiding officer by the way he has conducted it. Talagang magulo siya, hindi siya marunong. Nasabihan pang abogado, buti pa si Gatchalian na lang ilagay nyo eh. Mas nakakaintindi pa siguro ito eh. Siguro kung si Gatchalian yung lagay mo dyan, baka naman Sir Panelo, tumubo lang yan, maging puno yan dyan. Paulit-ulit na lang yan, palagi na lang ganyan ang nangyayari. So, nauumay na yung iba. Ako nga hanggang 3 lang napanood ko. Simula hindi na ako nanood. Gusto ko na lang panoorin yung mga highlights, yung mga katangahan, yung mga taga-kabila, yung mga ganun na lang. Papabayaan niya magsalita. Ino-object ka na nga. Dapat nga, hindi pa lang object ka. Kung ako yun, wala na. Hindi ka pa pwede magsalita rito. Kung hindi ka magpipresent, mag-present ka ng testigo mo, sabihin mo lang yung purpose, tapos i-present mo na. Hindi yan ang ginagawa niya. Pinapabayaan niya. So ibig sabihin pala, sa umpisa pa lang, kung mag-opening statement ka dyan, marami kang sasabihin, dapat nakaugnay yun sa ipipresenta mong witness. Ngayon, kung wala kang ipipresentang witness, magsasalita ka lang dyan, pulpul. Oo nga, no? Dapat hindi pinapayagan yun. Kung yun talaga yung rules, base sa atin napapanood, huwag ka na lang magbida-bida dyan. Ngayon, ang ginawa pala ni Chis, akala natin okay na. Nasupalpal sa ni Chis, pinahinto ni Chis. Akala natin okay na doon. Pero dapat pala sa umpisa pa lang, tama na. Itigil na. Wala kang karapatang magsalita dyan kasi nga, wala ka namang irerepresenta ng mga mag-witness. Ayon dapat sa, halimbawa, yung witness, ganito ang sasabihin, dapat ganun din yung opening statement mo. Ang problema, walang statement. Walang witness. Tapos puro kamote yung witness, maglalagay ng witness, parang wala rin sinasabi. Kaya itigil na lang, Okay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po lagi sa inyong panonood. Sa tingin ko, mga bagong subscriber na, may mga iba pang dating subscriber na natitira na hinahanap pa rin tayo. Napakamaraming salamat at sana bumalik na lahat ang ating subscriber at sa mga tumutulong pa lang at nagsisimulang tumulong sa atin. Maraming salamat po, Ma'am Christina. Thank you po very much. Okay, break it down.